Nagising ako sa ward ng hospital sa District Camalyanugan. Hindi ko alam kung ilang oras o araw ako nakatulog dahil ang ulo at braso maging paa ko ay may bindahe. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon, Mami Annex, na sa kabila ng aking mga natamo ay buhay pa ako. At nagpapasalamat ako, Mami Annex, na hindi ako pinabayaan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Nagpapalitan sila na magbabantay sa akin sa ospital. Bro, kumusta na pakiramdam mo? Bro, wag ka muna magsalita ha. Alam ko di mo pa kaya. Basta, nandito lang kami bro. Grabe yung nangyari sa'yo bro. Di mo naiwasan yung truck na nakahinto sa pagliko mo sa pagitan ng Lalyo, Gataran. Na sadsad ka sa elf truck na nakaparada bro. Dahil na rin sa lakas ng pagpatakbo mo sa motor, hindi ka nakapreno agad. Bro, magpagaling ka ha. Huwag mong alalahanin ang motor ko bro. Ang mahalaga, buhay ka. Laban lang bro. Laban lang. Mami Annex, pagkatapos akong dalawin ng aking kaibigan at sinabi sa akin ang mga nangyari, agad kong pumasok sa isip ko ang babaeng pinangakuhan ko na si Che. Nag-alala ako sa mga oras na iyon. Marahil hindi niya alam ang nangyari sa akin. Dahil gustuhin ko man na tawagan si Che, ay hinang-hina pa ako sa mga panahon na iyon, Mami Annex. At walang nakakaalam ng number niya. Di pa ako pwedeng gumalaw sa mga oras na iyon, Mami Annex. Dahil napuruhan ang spinal cord papuntang ulo ko, kaya bedridden ako, Mami Annex. Sa tuwing dinadalaw ako ng aking mga kapatid, aking mga magulang, pilit kong magpakatatag, Mami Annex. Pero sa tuwing mag-iisa ako, ay umiiyak habang kinakausap ang Diyos sa isip at hinayaang tumulo ng tahimik ang mga luha. Panginoon, kung ito yung ipinahintulot na mangyari sa akin, ang lahat ng ito, ang hiningi ko lang sa iyo na may patatagin mo lang ako, Diyos ko. Pero patawarin mo ako kung bakit ako magtanong sa iyo. Bakit ako? Bakit ako? Na wala akong ibang hangarin ang magtrabaho para sa pamilya ko. Makatulong at maihawon sila sa kahirapan. Diyos ko, bakit ito ang sinapit ko? Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng pag-set aside ko kay Che na siyang kaligayahan ko para lang maibigay ko ang buong sahod ko sa pamilya ko. Bakit ito ang sinapit ko? Bakit ito ang reward mo sa akin? Diyos ko. Joel? Pare! Bro! Doc! Nurse! Tulong! Mami Annex,
Ilang beses na nag-aagaw buhay ako sa ospital. Pero ang nagbigay ng lakas sa akin ay ang pinangako ko kay Che na gusto kong tuparin. Pero heto ako, andito ako, nakaratay, naghihintay at umaasa na sana bukas ay masisilayan ko pa ang umaga. Isang gabi, Mami Annex, napanaginipan ko si Che. Jewel, nasaan ka na? Bakit, Jewel? Bakit mo ako iniwan? Hindi naman kita pipigilin kung ayaw mo na, Jewel. Ang sakit. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Kung may iba ka ng babae, tapatin mo ako. Kahit masakit, I will let you go. Che, mahal ko, nandito ako. Panaginip lang pala. Pero parang totoo. Che, patawarin mo ako. Che, patawarin mo ako, Che. Nandito lang ako. Wala akong iba, kundi ikaw lang, Che. Nandito ako. Nakakulong ako sa sitwasyon na di ko ginusto. Che, mahal kita. Mami Annex, simula sa mga araw na iyon, ay wala na akong balita tungkol kay Che. At wala na rin balita si Che tungkol sa akin. Dahil bukod sa nagpapagaling ako, ay inilipat ako sa ospital sa Philippine Orthopedic Center sa Maynila. At ganun pa man, Mami Annex, hindi ko pa rin makalimutan ang mga ngiti, ang pagmumukha, ang boses ng aking pinakamamahal na si Che. At kung bigyan man ng pagkakataon, Mami Annex, natuparin ko ang aking pangako sa kanya. Tutuparin ko, Mami Annex, dahil sa puso ko, sa mga oras na iyon, habang nakaratay ako sa hospital sa Philippine Orthopedic Center, ang palagi kong iniisip na kapag gagaling na ako at muling makalakad, babalikan ko si Che at magpapaliwanag ako at sabihin sa kanya ang katotohanan. At sana sa panahon na iyon, Mami Annex, ay hindi pa huli ang lahat. Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa liham ng nakaraan ni Joel. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye!